Isinilang si Laila Barros noong Setyembre 30, 1971 sa Taguatinga, isang administratibong rehiyon na matatagpuan sa loob ng distrito ng Federal ng Brazil. Lumaki siya sa isang payak ngunit marangal na pamilya. Ang kanyang ama na si Francisco ay nagtatrabaho bilang isang mekaniko, habang ang kanyang ina naman na si Francisca ay isang simpleng may bahay o doña de casa. Sa mga pampublikong paaralan ng Taguatinga niya sinimulan ang kanyang formal na edukasyon, kung saan sa murang edad ay nakita ng kanyang potensyal sa iba't ibang pisikal na aktibidad. Ang kanyang pamilya ay bagamat salat sa karangyaan, ay nagtanim sa kanya ng mga mahalagang pagpapahalaga tulad ng disiplina, pagsisikap at pagmamalasakit sa kapwa na naging sandigan niya sa kanyang paglaki. Noong siya'y 17 taong gulang pa lamang, noong taong 1988, naglakas loob siyang sumali sa isang mahigpit na seletiva o tryout para sa sikat na Minas Tennis Club. Ang pagpasa niya sa naturang pagsubok ang naging hudyat ng kanyang pag-alis sa Taguatinga upang manirahan at magsanay noon ng buong panahon bilang isang seryosong atleta. Ang simula ng kanyang karera sa pambansang koponan ng Brazil ay hindi naging madali. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay na may pambihirang lakas at ang kanyang posisyon bilang opposite hitter at attacker, unti-unti siyang naging mahalagang bahagi ng koponan. Sa loob ng 18 taon ng paglalaro sa kanyang bansa, kabilang ang mga taon sa kategoryang pangkabataan o base at sa pangunahing koponan, binuhat niya ang bandila ng Brazil sa iba't ibang pandaigdigang torneo. Naging bahagi siya ng makasaysayang henerasyon ng Brazil na nag-uwi ng mga unang medalya sa Olympic Games para sa kanilang bansa sa larangan ng pambabaeng volleyball. Kasama ang kanyang mga kasamahan, napanalunan nila ang tansong medalya o bronze medal noong 1996 Atlanta Olympics sa Estados Unidos at muli noong 2000 Sydney Olympics sa Australia. Nakabit din niya ang pilak na medalya sa 1994 FIVB World Championship at naging kampiyon sa prestihiyosong FIVB World Grand Prix noong mga taong 1996 at 1998, kung saan sa parehong taon ay hinirang siya bilang Most Valuable Player o MVP dahil sa kanyang pambihirang kontribusyon sa court. Noong Hulyo 2001, nagpasya siyang lumipat muna sa beach volleyball kung saan nagtamo rin siya ng tagumpay, ngunit bumalik din sa indoor court noong 2003 upang tulungan ng Brazil na makapasok sa 2004 Summer Olympics sa Athens, Greece. Ang pagdating ni Laila Barros sa Pilipinas ay naganap noong buwan ng Agosto 1999. Ang Maynila ang napiling maging host para sa isa sa mga yugto ng leg ng FIVB World's Women's Volleyball Grand Prix. Noong panahong iyon, ang volleyball sa Pilipinas ay hindi pa ganoon kalaki ang saklaw sa telebisyon at wala pang kasalukuyang sistema ng mga lokal na liga na pinapanood ng milyon-milyon. Ngunit ang pagdating ng mga naglalakihang bansang tulad ng Brazil, Russia, Italy at South Korea ay umakit sa mga mausisang manonood. Ang mga laban ay ginanap sa Phil Sports Arena na mas kilala sa mga tao bilang Ultra sa lungsod ng Pasig. Sa unang sabak pa lamang ng koponan ng Brazil, kapansin-pansin na ang kakaibang enerhiya ni Laila Barros. Sa tuwing papasok siya sa court, hindi lamang ang kanyang taas na 5'10" o 5 talampakan at 10 pulgada ang nakatatawag ng pansin, kundi ang kanyang kakaibang ritual ng pag-ikot at pag-ayos ng kanyang buhok, ang kanyang mga ngiti sa kamera at ang kanyang matinding spike gamit ang kaliwang kamay na bumabasag sa depensa ng kalaban. May mga partikular na dahilan kung bakit labis na sumikat at nagustuhan ng mga Pilipino si Laila Barros noong panahon na iyon. Ang kanyang itsura at karisma ay madaling pumatok sa panlasa ng mga Pilipino. Madalas siyang ihalin tulad sa mga bida sa mga sikat na telenovela mula sa Mexico at South America na pumatok sa telebisyong Pilipino noong dekada 90. Ang kanyang pagiging palaging nakangiti, magalang sa mga taga-suporta at ang kawalan ng kayabangan sa kabila ng pagiging world class na atleta ay labis na hinangaan ng mga lokal na tagahanga. Ang kanyang estilo ng paglalaro ay puno ng emosyon at passion. Sa tuwing nakakapuntos ang Brazil, ang kanyang pagdiriwang ay puno ng sigla na nakakahawa sa mga manonood sa loob ng stadium. Kaya naman ang mga Pilipino ay nagsimulang magdala ng mga banners na may mga nakasulat na pahayag tulad ng Laila, Will You Marry Me? At Laila for President. Ang mga tugmaang ito ay naging viral sa mga pahayagan at mga ulat sa balita na naging dahilan upang ang mga laban ng Brazil ay magmukhang mga home game para sa kanila dahil sa lakas ng hiyawan ng mga Pilipino para kay Laila. Dahil sa malalim na koneksyong ito, formal siyang hinirang bilang most popular player ng torneo sa Maynila noong 1999. Muli siyang bumalik sa bansa noong taong 2000 para sa final round ng Grand Prix at noong 2004 para sa isa pang yugto ng kompetisyon kung saan ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino ay hindi nagbago kundi lalo pang umigting.
Sa kabila ng kanyang malinis na imahe bilang isang huwarang atleta at ng kanyang tagumpay sa larangan ng palakasan, ang pagpasok ni Laila Barros sa mundo ng politika ng Brazil matapos sa kanyang pagre-retiro sa volleyball ay nagdala sa kanya na sa gitna ng iba't ibang kontrobersiya at mainit na usapin. Ang unang malaking issue tungkol sa kanya ay ang kanyang mainit at kontrobersyal na pakikipagtalo sa kapwa niya mamabatas na si Senadora Coronel Fernanda noong 2 ng Setyembre 2025. Ang insidente ay naganap sa loob mismo ng bulwagan ng Senado ng Brazil habang isinasagawa ang pagdinig ng CPMI do INSS o ang Joint Parliamentary Commission of Inquiry on the National Social Security Institute. Ang komisyong ito ay nag-imbestiga sa isang malaking skandalo ng mga ilegal na bawas at frauds laban sa mga retirado at pensyonado ng bansa. Matapos aprubahan ng nagkakaisa ng 26 na mambabatas ang isang kahilingan o requirements na humiling sa Supremo Tribunal Federal na magpalabas ng preventive arrest laban sa 21 suspects, kabilang ang dating direktor ng benepisyo na si Andre Fidelis at ang dating presidente ng INSS na si Alessandro Stefanuto. Sumiklab ang isang matinding sagutan sa pagitan ni Laila Barros at Coronel Fernanda. Ang hidwaan ay umabot sa punto kailangan silang pisikal na awatin at pigilan ng kanilang mga kasamahan sa Senado upang hindi humantong sa mas malalang pisikal na pagtutunggali. Ang video ng kanilang pagbabatuhan ng matatalas na salita ay mabilis na kumalat sa mga social media channels sa Brazil at naging paksa ng pambansang talakayan ukol sa asal ng mga mambabatas. Ang ikalimang kontrobersiya ay may kinalaman naman sa kanyang pagbabago ng paninindigan ng tinatawag na biglang pag-atras sa kanyang hiling sa Ministerio Público do Distrito Federal y Territorios o MPDFT noong 19 ng Mayo 2026. Noong una, si Laila Barros ay aktibong humihiling ng malalim na investigasyon laban sa ilang lokal na digital blogs at mga mamamahayag sa internet na di umano'y nasasangkot sa mga ilegal na eskema ng korporasyon at pagtanggap ng pondo mula sa pamahalaan. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang hakbang na naganap sa huling bahagi ng Mayo 2026, formal niyang binawi ang kanyang mga unang reklamo at nagsimula niyang ipagtanggol ang karapatan ng mga naturang blogs. Sa pagtuon ng pansin sa kasalukuyang panahon, marami sa mga lumang tagahangang Pilipino ang nagtatanong kung nasaan na nga ba si Laila Barros ngayon at kung naglalaro pa ba siya ng volleyball. Si Laila Barros ay matagal nang nagretiro sa pagiging aktibong manlalaro ng volleyball. At ang kanyang huling mga opisyal na laro sa beach volleyball ay naganap noong taong 2006. Hindi na siya naglalaro ng professional sa kasalukuyan. Ang kanyang buong lakas at oras ay nakalaan ngayon sa kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Siya ay kasalukuyang nagsisilbi bilang isang incumbent senator ng Brazil para sa Distrito Federal. Isang posisyon na kanyang napanalunan noong halalan noong Oktubre 2018, kung saan siyang naging kauna-unahang babaeng kinatawan mula sa naturang distrito na nahalal sa Senado ng bansa. Noong buwan ng Mayo 2024, itinalaga rin siya bilang bagong pinuno o leader ng Bancada Femina o Women's Caucus sa Senado, isang makapangyarihang posisyon kung saan pinamumunuan niya ang mga panukalang batas na naglalayong protektahan ng mga kababaihan laban sa karahasan at diskriminasyon. Bukod dito, siya rin ang kasalukuyang presidente ng Comissão de Esporte o Commission on Sports sa Senado, kung saan ginagamit niya ang kanyang karanasan bilang isang dating atleta upang isulong ang mga pampublikong proyekto para sa kabataan. Siya ay naging guest of honor para sa prestihiyosong FIVB Men's Volleyball World Championship 2025 na ginap sa SM Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay mula 27 ng Setyembre hanggang 28 ng Setyembre 2025. Noong gabi ng Setyembre 27, 2025, kasama ang bagong presidente ng FIVB na si Fabio Azevedo, umakyat si Laila Barros sa gitna ng court ng Mall of Asia Arena upang magbigay ng isang special na anunsyo at bati ng libo-libong Pilipinong hindi nakalimot sa kanya. Natatawa niyang sinabi na tila nahulaan ng mga Pilipino ang kanyang hinaharap noong dekada 90 nang magdala sila ng mga signs na Laila for President dahil ngayon ay naroon nga siya sa mundo ng politika. Ginamit din niya ang kanyang pagkakataon upang ipahayag ang kanyang mga advokasya laban sa korupsyon at fraud sa pensyon sa Brazil, habang binibigyan din ang kanyang walang kupas na pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang "mahal ko kayo". Ang kanyang paglipat mula sa court ng volleyball patungo sa bulwagan ng Senado ng Brazil ay nagpapakita ng kanyang walang katapusang pagnanais na maglingkod at gumawa ng mas mabuting daigdig para sa mga susunod na henerasyon. Kahit na lumipas na ang mga taon at nagbago na ang kanyang papel sa lipunan, ang alaala ng kanyang mga ngiti at ang kanyang nag-aalab na puso sa bawat laro ay mananatiling isang gintong kabanata sa kasaysayan ng palakasan na patuloy na mag-uugnay sa mga mamamayan ng Brazil at ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon.